Recap lang ho natin ito hong mga nakaraang araw, talagang malaking issue ho itong mga standby na to. Simple lang ho, simpleng issue na ginawang komplikado. Pag ang mga taong medyo papasok dito at nagbibigay ng kalamang komentaryo at pananaw, lalong nalilihis sa issue. Naniniwala ho ako kapag ang isang syudad or lalawigan man or depende sa syudad na lang mismo, may mga ordinansa or municipal ordinance and then city ordinances na ikabubuti ho ng sinasabing syudad base doon sa kalamang nakikitang kailangan maisa batas sa pamamagitan ng ordinansa. Ano ho yun? Ang isang syudad, matibay ho nakikita na hindi ho, nagtatrabaho ang kanilang mga konseho at ang kanilang lokal na pamahalaan. Mahalaga ho ito, ano? Sa pamamagitan ng paglabas ho ng mga makabuluhang ordinansa base doon sa pangangailangan ng komunidad, malamang doon sa mga hinaing at reklamo ng mga komunidad na nakakaabot sa kanila at binibigay doon sa ibaba ng pinaka-lowest structure ng lokal na pamahalaan ng barangay. Pag mga barangay nagpartisipa at nakikita sa kanilang mga lugar, at pag sinama-sama mo isang problema na magkaparehas at gagawa na ho sila ng ordinansa. May mga ordinansang alangkatorya-torya. May mga ordinansang, kumbaga, redundant na ho sa national laws na nilalagay ho sa kanilang city ordinance kaya hindi napapansin, redundancy. May mga ibang paepal na ordinansa. May mga ordinansang, eto ho, sa kapakanan ho ng mga naninirahan sa sinasabing lugar. Localize ho ang ordinansa. Linawin ho natin. Ito hong paggawa ho ng mga operations na pag-utuso ng Presidente, si President Digong sa mga standby, depende ho yan doon sa ordinansang napapaloob sa syudad na ino-operate ginagamit ng ating pulis base doon sa ordinansa. Ano ho yun? Mga nagtatambay dyan, nanggugulo, nangbubulaho, nagiinuman. Kung ano-ano, umiihi dyan sa tabi-tabi. Nanggugulo. Hindi maawat ng bubulaho doon sa sinasabing sisiga-sigaan at ang barangay natitinag. Tulad ng panood nyo kanina, barangay natitinag doon sa siga na yun sa Pandakan. Putok sa buhong barangay na yun dyan. Wala kayong silbi. So, ano hong mangyayari? So, papasok ho sa sinasabing trabaho ngayon ng pulis. Siyempre, may sinasabing law enforcers and sinasabing ito ho mga regulators of the law. Ay itong mga regulators of the law, regulating basis on, sabihin natin, basihan, ay pasi doon sa ordinansa. Ngayon, ginawang komplikado at simple lang. Ang daming magagaling. All of a sudden, kanilang mga legal minds, yung iba naman, politika, sa ngalan ng politika, kaya nag-iingay ho sila. Nakukulayan. Sus Maria Josep, ako ho'y idediretso na. Simple lang ho yan. Pag ikay tambay, ala kang magawa sa bahay mo. At nakatambay ka na. Regular na nakaupo ka na lang. Kaya nga tambay, nakatenga. Tambay, tenga, opo. Kapareho nakikita nyo ngayon sa video, sa photo na yan. Nakaupo. Walang ginagawa. Siyempre, kapag ikay babae or lalaki, pag dumaan ka sa mga grupo ng tambay, naturalmente matitinag ka. Lalo na paggabi, sus Maria Josep. Kaya kung tinatrabaho ng mga pulis, ang sinasabing ordinansa at hindi naman perpektong ating mga pulis, pag ginawa ng pulis ang kanilang trabaho, sinusunod lang nilang batas, kaya law enforcers ho sila eh. Ang problema, ang dami ho mga law, ito ho, sabihin natin, sila ho yung mga loko-loko sa kanilang mga sinasabing ewan, nagmamagaling, nagpapaepal. Wow, kapal na mukha mo, man! So ito lang aking sasabihin sa inyo mga boss. Naniniwala ho ako mga ordinansa para doon sa mga standby, as in tambay. As in, regular ang iyong mukha na nakikita, alang ginawa, nakatambay. As in, sa itsura mo palang, police character na ang dating. As in, kung sa ibang bansa ka ngayon, pag nakikita ka ng mga police, kami kasi ho, sama ho kami sa mga Filipino police, sa mga syudad ho ng Daly City, in California, South San Francisco, Vallejo, at yung ibang mga lugar ho sa mga other cities, sakop ho dyan, and then doon sa sinasabing the Sheriff's Office, doon sa San Mateo County, 20 cities in that particular county, nakita ho namin, magkaiba kuminsan yung papapatupad na batas base doon sa kanilang or sa kanilang sa syudad, magkaiba rin. Pero iisang layunin, crime prevention.
Meron ho silang ginagawa ron pag nakita mga pulis ang atatalas na mga mata pag nagpapatrolya sa lansangan. Kapag nakita na alangarin ka sa lugar na yan, sila ho'y pwede kang i-frisk, pwede kang kapkapan. Naghumihingi pa ng pahintulot, can I frisk you? Pag sinabi, no, you got a problem? Sabi, yes, okay. So I can't frisk you. Ibig sabihin, hindi kita pwedeng kapkapan. Wala, okay. Ang gagawin ng pulis, okay. Kung ayaw mo, then I will call my supervisor, pupunta at ibang people. Tapos, since I cannot frisk you here, because I said something, hindi ko pwedeng buksan ang mga bag mo, dadalhin sa presinto. Plain and simple. So may karapatan ang pulis tumingin na medyo sa atin kasi ang laking bagay. Ang dami ho kasi mga tinatago mga Pinoy eh. Ang dami ho kasi may mga records, ang dami ho kasi mga standby siraulo. Pagkatapos maraming siraulo mga mambabatas, yung mga makakaliwa dyan o yung mga oposisyon dyan, mga dilawan, na kung tutuusin, ang ganda siguro itapon mo sila sa mga tambay sa alanganing lugar, doon palapa mo sila pag nakita mo bukol-bukol. If you survive, then you will say, ay bato pa ng tambay lo. Lul! Ang iingay nyo kasi. Simple lang naman eh. Gagawin lang naman ng polis. Ipatupad yung base sa ordinansa. That's all it takes. Na ngayon, kung panlalabis base doon sa kanilang pagpapatupad ng batas, doon kayo kumilos, makita ninyo kung hindi tama. Hindi pa nga napapatupad, ang dami nyo ng ngawa. Ito naman mga putok sa buong dilawang media, ABS, GMA, kung sino pa man yan, mga sangkaterbang mga ulupong din kayo eh. Ginagawa niyong balita, inaangguluhan niyo, lalo-lalo ng ABS, baluktot yung balita. Halos, wala na. Siguro, wala lang kayong mabalita. Ano? O kung gusto niyo ng balita, punta kayo sa bukid. Punta kayo sa mga malalayong lugar. Oo, sabagay, what can we do? Yun ang kanilang estilo.